depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, isa siguro ito sa mga pinaka-dark psychological manipulation. I will warn you, kung hindi ka ready sa mga ganitong teaching ng psychology, mga dark manipulation thing, maybe it's not your time yet. Pwede mo naman siyang panoorin, pero more on information lang ang makukuha mo. And it's up to you kung i-apply mo siya o hindi. Dahil ang formula para magparamdam ang ex mo ngayon is a bit darky, kung tawagin natin. So because of multiple experiences with my clients, ang dami kong na-discover na ito pala yung way para mag-reach out yung ex, no? From time to time. So kung gusto mo malaman yan, kailangan mong panoorin at tapusin ang video gaya ng old school way. So tignan mo, baka magustuhan mo tong technique na to dahil talagang magpaparamdam ang ex mo pag ginawa mo tong technique na to. But are you ready? Okay, let's get right into it. First of all, mahaba tong explanation ko bago mo siya mag-get sa dulo. Pero kung gusto mo magparamdam ang ex mo, ito yung isa sa mga pinaka-perfect way. Pero bago lahat, kailangan mong maintindihan ng kailaliman ng psychology. Ang relationship kasi, it is more about the joker card, kung tawagin natin. Or it's about your ability na makuha yung favor sa side mo. Lagi niyong tandaan, sa breakup, kung hindi toksika ng hiwalayan, kung cold ng hiwalayan or mga miscommunication, isa sa inyo, sigurado nasa posisyon na nagpapahabol. At ang isa sa posisyon na naghahabol. Dalawang posisyon lang ang breakup. Ang isa nagpapahabol at ang isa naghahabol. Pwera na lang kung ang breakup nyo, nagkasundo talaga kayo at parehong ayaw nyo na sa isa't isa. Pero alam nyo ba, sa experience ko, 91% of the time, 91% of the time, merong dalawang posisyon na nangyayari. Isang hahabol at isang naghahabol. So, paano ba ito nagwo-work? Malamang sa malamang, kung ikaw ang dinump or ikaw ang iniwan, ikaw ngayon yung kasalukuyang naghahabol. Ikaw yung taya. At yung isa naman, siya yung bida dahil siya yung nagpapahabol. So, isang nag-iinarte at isang gustong umabante ang relasyon. Nasa ang posisyon ka? Kung ang posisyon mo, ikaw ang nagpapahabol, abay, nasa good position ka. Nasa good situation ka. And you are in the better way na. Pero kung ang sitwasyon mo ngayon, ikaw ang naghahabol, abay mukhang kailangan mo ng mga ganitong techniques. Medyo risky sila, pero effective naman. In some way, somehow, nakaka-stress itong gagawin natin. Pero at least, it is very beneficial. At alam ko, sobrang crucial sa part mo na gawin itong mga to. Pero minsan, baka effective sila. Di ba? So ano ba ang dapat mong gawin para magparamdam ang ex mo? Una sa lahat, meron tayong simpleng chat. Pwede mo siyang i-chat na emergency lang. Kailangan kita makausap. Yan yung reach out strategy. So, pwede mong sabihin sa kanya na emergency, kailangan kitang makausap. Yun lang ang term. Emergency, kailangan kitang makausap. Yun lang ang kailangan mong i-chat tapos i-call mo siya. Bigyan mo siya ng missed call. Mataas ang chance na mag-respond siya dahil emergency nga. Or pwede mo rin sabihin para pampadagdag anxiety sa kanya, may problema, emergency, kailangan kitang makausap. Isa yan sa way kapag sobrang desperate mo na makipag-usap sa kanya. Ang number 2 naman natin, para magparamdam siya, eto na yung dark plan, and I don't think na magugustuhan mo to, pero sasabihin ko na rin anyways kasi part 2 ng video. Isa sa mga experiences ko na naranasan ko with my client is yung gumawa ng story na na-hospital daw yung tao. Like, na-hospital ka kunyari because of too much depression or fatigue. Sasabihin ito ng cousin mo, like for example, makikipagkuntsaba ka sa pinsan mo, sasabihin ng pinsan mo sa chat na napunta ka ng hospital just because of fatigue. And through that, syempre, kailangan mong ilihim kung anong hospital yun at kailangan hindi niya malaman ang katotohanan. Kahit anong mangyari, it is next to impossible na dapat malaman ng tao na yun ang katotohanan na na-hospital ka talaga. As much as possible, dapat hindi niya yun malaman. Ang kailangan mong sabihin is na-hospital ka, kailangan sabihin ng pinsan mo kunyari na na-hospital ka
Kailangan yung gumawa ng kwento na nag-fatigue ka, and through that, magigilty ang ex mo. Dahil iisipin niya, siya ang reason at siya ang dahilan kung bakit ka nag-fatigue. I-make sure mo na ang gagawin mong message or ang gagawin na plan para i-trap yung ex mo is something like constructive siya, hindi obvious na gumagawa ka lang ng kwento. As much as possible, medyo realistic siya. Realistic yung approach. After niya mabasa yon, sigurado mapapaisip siya kung totoo o hindi. At kung totoo man yon, nagigilty siya doon. So fatigue na napunta ka sa hospital, something like that, that is absolute creation. And that is really dark because it's really manipulative. Pero kahit papano, may encourage mo yung ex mo na mag-reach out sa'yo kapag nangyari yon. So what will happen kapag nag-reach out siya sa'yo? Maybe that will be the time na kailangan mong i-open na depress ka at na-fatigue ka. Pero at the same time, maganda rin yung opportunity para iparamdam na nakaka-recover ka pa lang and something like that. Isa yung opportunity or way para makapag-usap kayo. So it's up to you kung gusto mong gawin yun o hindi. Gaya nga na sabi ko, dark manipulation yun. So that's actually a desperate move na if in case. Pero marami pa namang ways bukod doon. Kailangan mo siguro, ang ibig ko lang siguro sabihin, do you have any option or life-changing situation to the point na talagang wala siyang magagawa kundi mag-reach out sa'yo? Kailangan mo ng mga life-changing scenarios. And that's one of the things. Kung ang pag-hospital mo is a life-changing scenario, then magre-reach out siya sa'yo. Kahit alam naman natin hindi totoo na hospital ka, di ba? So, yung technique na yun, mag-work yun para magparamdam siya at mag-reach out sa'yo. Or yung first one, nasasabihin mo may problema, emergency. Depende yun. Pero ako, ang advice ko, laging mag-stick ka pa rin sa no contact rule. Dahil, kapag pinakita mong desperado ka sa ex mo, mananatili siya sa posisyon niya na siya yung nagpapahabol. Alam mo, kahit magparamdam ang ex mo ngayon, wala ding sense. Walang sense kahit magparamdam siya ngayon kung nasa kanya yung posisyon na siya yung nagpapahabol. Ay, ako yung nagpapahabol, habulin mo ko. Kung ganun, ang nafe-feel niya ngayon at feel mo na luging-lugi ka talaga, then this shit will not work. Hindi mag-work tong shit na to kahit anong gawin natin, kahit magparamdam siya ngayon. That is why, kailangan mong ma-switch yung position. Kailangan magpalit kayo ng position na siya naman yung maghahabol. Kailangan mong ma-reverse ang bagay na yon. Yan yung pinaka-reverse technique na gagawin natin. Kaya ang kailangan mong i-embrace is yung pakiramdam na dapat niyang maramdaman at mabigay ka ng impression sa kanya na hindi ka desperadong i-fix ang relationship. Yun ang kailangan mong iparamdam. Kasi kapag nalaman niya na gumagawa ka ng kwento para lang mag-reach out siya, ending mo nun, creepy ka lalo. Kaya napaka-dangerous ng technique na to. Pero kung gagawin mo man tong technique na to, i-make sure mo na hindi ka mahuhuli at pangalawa, it is not out of your desperation. Kailangan maisip ng ex mo na hindi ka desperado or desperada. Dahil kapag naramdaman ng ex mo na sobrang desperado mo na i-fix ang relationship, kawawa ka boy, kawawa ka girl. You don't need na ipa-feel sa ex mo na you are very desperate to fix the relationship. Dahil ang goal lang natin is i-switch or i-reverse ang situation. Dalawang position lang meron tayo. Isa naghahabol at isa nagpapahabol. Nasaan ka? Kung ikaw ang naghahabol, kawawa ka. Talagang walang ending yan. Kahit anong gawin nating psychological tricks and techniques, pag ikaw ang naghahabol, lugi ka. Pero kung ikaw ang nagpapahabol, yan yung pinaka-the best. If you want to switch the situation, scenario, maganda magpa-guide kayo sa akin for one-on-one coaching. Kung walang budget, pwede naman manood ka na lang ng YouTube channel and tignan mo kung akma sa'yo yung mga technique na yan. Well, give us a message sa Philippine Dating Coach kung kailangan mo ako. And ang ending nitong video na to, I just want you to tell na kailangan mong i-reverse at i-switch ang situation. Kailangan mo ang posisyon na ikaw ang nagpapahabol. Ganun lang mag-work to para ibalik ang ex mo. Thanks for watching!